Kumusta po kayo? Ngayon, sisiyasatin natin ang isa sa mga pinakamalaking misteryo sa Aklat ng Pahayag. Isang tanong na matagal nang palaisipan sa marami. Sino nga ba talaga ang dalawang mahiwagang saksi na binabanggit sa huling propesiya? Tara, alamin natin. Okay, eto na nga yung pinakasentro ng usapan natin. Kasi, alam nyo, hindi sila basta-basta mga character lang sa kwento eh. Sila yung bida sa isang napakalaking kaganapan sa hinaharap. Pero ang tanong talaga, sino ba sila? Dalawang tao lang ba sila, literally? O baka naman may mas malalim pa talagang kahulugan ng pagkatao nila? Para maintindihan natin kung gaano sila kahalaga, kailangan muna nating malaman kung sino sila. Titingnan natin ngayon ang isang interpretasyon na kumokonekta sa kanila sa isa pang napakahalagang grupo sa propesya. Base mismo sa Aklat ng Pahayag, malinaw ang kanilang misyon, ang magpropesya. At hindi to basta-basta ha, may tiyak na haba ito, 1,260 araw at may kasama itong pambihirang kapangyarihan. At dito na nagiging mas malalim ang lahat. Kasi ayon sa interpretasyong ito, ang dalawang saksi ay hindi lang pala dalawang individual. Sila pala ay isang simbolo para sa isang buong grupo, ang 144,000 tinatakan, na kilala rin bilang mga unang bunga na tinubos mula sa sangkatauhan. Okay, so kung ang dalawang saksi pala ay ang 144,000, ang susunod na tanong ay, saan naman ang gagaling ang kapangyarihan nila para gawing ang napakalaking misyon na ito? Tingnan natin. Ang kapangyarihan at mensahe daw nila ay nagmumula sa tinatawag na munteng aklat. Ang pagkain dito ay hindi literal, kundi isang metapora para sa malalim na pagintindi at pagtanggap sa mga mensahe ng Aklat ng Pahayag. Kumbaga, ito ang nagiging gabay at kasulina nila sa kanilang pagpropesiya. At yung kapangyarihan nila, grabe, sobrang tindi. Sa panahon ng kanilang ministeryo, halos wala silang katapat. Kaya nilang magparusa at protektahan ang sarili nila sa paraang halos hindi ka panipaniwala. Talagang walang sinuman ang pwedeng humadlang sa kanila. 144 na ibo. Hindi ito basta-bastang numero lang. Ito raw ang eksaktong bilang ng mga unang bunga na tinubos, mga taong espesyal na pinili at tinatakan ng banal na espiritu para isagawa ang misyong sa mga huling araw. Ngayon, ito ang malaking tanong. Paano ba nag-fit itong mga makapangyarihang saksi sa mismong timeline ng mga huling araw? So, kayon sa interpretasyong ito, yung huling 7 taon, hinahati pala yan sa dalawang magkaibang bahagi. Yung unang 1,260 na araw, yan ang panahon ng pagpapatuto ng mga saksi at the same time, yung pag-uusig sa mga banal. At yung ikalawang bahagi, ibang usapan na yan, panahon na para sa pagbuhos ng mismong paghuhukom ng Diyos. Dito, kitang-kita yung pagkakaiba, di ba? Sa unang kalahati, may laban pa, may pag-asa pa, may pagkakataon pang magsisisi. Pero sa ikalawang kalahati, tapos na ang laban para sa mga kaluluwa. Purong paghuhukom na ito sa mga naiwan. So, may malinam na pagbabago mula sa pag-usig patungo sa pagpaparusa. At ito yung isang napakahalagang detalye. Kahit na maraming mananampalataya ang dadaan sa matinding pagsubok at pag-uusig, yung 144,000 daw ay merong espesyal na proteksyon galing sa itaas. Kumbaga, untouchable sila hanggat hindi patapos ang kanilang misyon. So ano ba talaga yung mensaheng ipapahayag nila sa buong mundo sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito? Ano yung laman ng propesiya nila? Ang propesiya nila ay umiikot sa 3 malinaw at kagyat na utos. Una, isang panawagang para sa tamang pagsamba. Pangalawa, isang anunsyo na malapit nang gumuho ang sistema ng kasamaan. At pangatlo, isang huling babala para sa kaligtasan ng mga tao. Ito yung tinatawag na walang hanggang ebanghelyo. Natatandaan nyo ba yung panukat na tambo na ibinigay kay Juan sa pahayag? Ayon sa interpretasyon, ito raw ay sumisimbolo mismo sa salita ng Diyos, yung mismong mensahe na ipinapangaral ng mga saksi. Ito na yung nagiging standard o pamantayan kung sino ba ang nasa panig ng Diyos at kung sino ang hindi. Ngayon, ano ang mangyayari pag natapos na ang 1,260 na araw ng pagpopropesiya? Dito na magkakaroon ng malaking pagbabago sa takbo ng mga pangyayari. Isang major turning point, ika nga.
At dito na nangyayari yung dramatikong pagbabago. Sinasabi na pagkatapos mismo na misyon nila, biglang mawawala yung kanilang banal na proteksyon. At sa pagkakataong yun, papayagan na ang halimaw na talunin at patayin sila. Isang malagim na hudyat para sa susunod na yugto. At ang pagkamatay na ito ng mga saksis, ito raw ang magti-trigger sa tinatawag na unang pagkabuhay na mag-uli. Ito yung kaganapan kung saan lahat ng tapat, parehong yung mga namatay at yung mga buhay pa, ay biglang aalisin sa mundo bago pa man ibuhos ang huling galit ng Diyos. At ang ibig sabihin nito, tapos na ang pagsubok para sa mga banal. Pagkatapos ng puntong ito, yung kapigatian ay para na lang sa mga hindi nagsisi, sa mga sumunod at sa mga tumanggap ng marka ng halimaw. So para mas madaling makita, may dalawang magkasunod na yugto. Una, yung matinding pag-uusig na dinanas ng mga banal. At pagkatapos nun, isang kasing tindi o mas matindi pang paghuhukom na ibabagsak naman sa mga umusig sa kanila. Parehong matindi pero magkaiba na yung tinatamaan. At diyan po nagtatapos ang ating pagsisiyasat. Alam nyo, naniniwala man tayo sa partikular na interpretasyong ito o hindi, isa lang ang malinaw Yung mga ganitong paliwanag, ipinapakita nito yung malalim na pangananay sa ating mga tao na makahanap ng, alam niyo yun, ng kahulugan at kaayusan sa isang mundong parang ang gulo-gulo. Ito yung paraan natin para subukang silipin at unawain kung ano nga ba yung mas malaking plano sa likod ng lahat ng nangyayari.